in your personal opinion, why are you recommending na mag-executive session? Ano yung diferensya ba ng executive session at saka yung isang session po na the public is can watch, can listen into? Well, malayo, no? Siguro mas siyempre may takot yan eh, no? Ako personally, no, hindi sa akin na kinakampihan ko o pinoprotektahan si Alice ko, pero I don't think she is the most guilty here. Sa tingin ko, she is just a pawn in a web of an international crime syndicate. Kaya siguro may takot siyang sabihin kung sino talaga yung mga nasa likuran. Alam niyo naman yung mga ganyan. Train niya mga yan, talagang hindi anong nangyari, hindi nila sasabihin kung sino ang mga mastermind nila. Pero siguro kung in an executive session, she might have more confidence kasi kami-kami lang, no, ilang tao lang, hindi sisiwalat sa publiko. Yan po ang rules ng executive session, hindi ilalabas. No? Pero kung makakatulong ito sa investigasyon, ako po kung talagang, siguro given, nakita mo na pati Wedge, nakita nyo, si Alice, talagang kahit anong tanong mo, hindi talaga sasagot no, in public. No? Mukhang yan ang kanyang strategy. Kaya nga sabi ko, ba't hindi na tayo mag-executive session kung sana sabihin niya yung totoo, no, kung sino nasa likuran niya para malaman natin who are behind this web of international criminal syndicate na pumasok dito sa ating bansa. Ako talaga naniniwala na ginamit na siya. She's just a pawn. No? Tingin ko, she's not the most guilty here. Kaya sana sabihin niya in an executive session para din siguro mabawasan yung kanyang sala, if ever. No? Now, having said that you think that she's just a pawn, do you also believe na she can now be a state witness? Kasi sinasabi mo, baka may mga mas matataas sa kanya eh. So is the possibility of being a state witness now there for her to consider? Parte ang pagiging state witness if you are the most least guilty. Least guilty. So, posible yan kung ituturo talaga niya kung sino ang mga nasa likuran niya. And ako po kaya nga gusto magkaroon ng executive session and ako po, kung may offer natin sa kanya mag-state witness, as long as she tells the truth on who are behind this itong sindikato na nasa likuran ng Pogo and the crimes that are behind it. No? Ginamit po nila yung pag-legalize ng Pogo para pumasok sa Pilipinas and be involved in different crimes like trafficking, drugs, at iba pa. No? So, yun po, I think she can be, I think sa opinion din ng DOJ, na tinanong natin, she can be admitted to as a state witness as long as she tells who are those involved on the top nitong sindikatong ito. Senator JV, may mga lumabas ho dito sa investigasyon na posible kayang itong si Alice Go at ang kanyang pamilya ay konektado sa Chinese Communist Party or yung CCP. Kung sakasakali ho na ito ay may posibilidad talaga, malaki ho ang banta nito pagdating sa ating seguridad. Well, yan ang gusto natin malaman. No? Narinig ko ni si Senator Lacson, mukhang yan po ang kanyang nasa isipan. Tingnan po natin kung talagang pinlantahan na nga ba tayo, nag-invest na ba ang China na magtanim no, ng mga tao nila, mga People's Liberation Army agents no, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, yan ang mga dapat nating reviewin at gawa ng siguro in the aid of legislation kung paano natin maiiwasan na sila po ay isang Alice Go ay makatakbo at manado at maging isang opisyal. No? Dapat maiwasan natin mga tulad ng ganito na mga alam naman po natin na hindi po natural born Filipinos makatakbo para po sa mga iba't ibang posisyon. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.